nagkaroon na po kami ng mga statement tungkol dyan na sinasabi namin na ang pag-share po ay pwedeng maging dahilan para makasuhan sila. Nung binanggit ko kaninang batas, yung Article 154 ng Revised Penal Code, yung unlawful use of means of publications and public authorities. Ay, nag-freeze si Kapag Chief. po i-share ninyo Ayan na. yan, at kayo po ay nakasuhan, meron pong penalty yan na aresto mayor, na pagkakakulong na aresto mayor, yung imprisonment of 1 month and 1 day to 4 months. Bukod po dito, merong pagkakataon kayo po ay mabibigyan ng penalty o fines ng 40,000 pesos to 200,000 pesos. Pero pwede rin na may kulong na, pagbabayarin pa po kayo ng multa. Kaya naman po, ang pag-share po ng fake news, sana po wag na nating gawing very rampant. Kung hindi tayo sigurado, verify muna natin. Might as well, wag na nating i-share. Para po dun sa mga, kasi marami po talaga kasing nag-share ng kanilang mga opinion, no? Very common ito sa social media, political opinions po nila. Where do you draw the line na, well, expression ko lang ito, sakop to sa freedom of expression versus, krimen na ito? Okay. Before binanggit natin, ang estado ng kalusugan ng Pangulo definitely is a cause for national concern. Pero kapag halimbawa nagsisinungaling na, o kaya naman peke na yung ating sineshare, o kaya naniniwala tayo na peke na nga, pero isinare pa rin natin, ito po ang pinagbabawal ng batas. Dahil pinagbabawal po ito ng batas, mayroon pong tsansang maimbestigahan kayo at makasuhan kayo. Kaya kinakailangan maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin bago natin i-share. O kaya, sabi ko nga, kung alam na natin, nagpaliwanag na po kanina, gaya po nung ating pinag-uusapan ngayon, napatunayan naman talaga na buhay, live yung mga video feeds, yung mga news feeds, nakikita na nating totoong nandyan at buhay, wag na tayo mag-react na talagang sinasabi pa nga natin na peke o AI o kaya hindi totoong mga live yung mga videos. Kaya naman po sinasabi namin, bawal po ito, wag po natin i-share. At wag tayo mag-comment nang hindi tayo nakakasiguro. Yung ano po, Chief, no, still on this topic po, Chief, baka kasi magpalit ng topic. Sabi niyo po kanina, natukoy na po yung ibang source ng fake news. Pero po ba yung dummy accounts po, madali po bang matukoy po ninyo ito? Ng mga Okay, magandang question po yan. Pagdating po doon sa mga admitted accounts, meaning to say, mga accounts existing in social media for several years already at ginagamit sa normal at ang pang-araw-araw na internet activities, yan, madali po nating ma-identify at eventually makasuhan. Pero pagdating po doon sa mga dummy accounts, obligado po tayong i-verify yan sa may Meta. Kung halimbawa, ginamit Facebook, we will have to verify from Meta, and in order for us to be able to verify, kukunin natin yung internet protocol addresses at saka yung date and timestamps kung kailan na-create itong mga accounts ito, and all subsequent IP addresses and date and timestamps doon sa mga subsequent visits to those accounts bago natin ma-verify kung sino. So, medyo mahaba ang proseso. Pero gayunpaman, sinasabi po natin, bagamat mahaba ang proseso, nagkaroon na po ng successes ang law enforcement sa pagbe-verify ng mga dummy accounts na ito. Kaya, ibig sabihin, kaya pa rin natin i-verify.